po, welcome sa ating Be Empowered program. Meron tayong special guest for today. Samahan niyo po akong alamin yung story niya at matuto kung paano ma-inspire sa story ng isang tao. Hello po, ano pong pangalan ninyo? Amalia po. Ma'am Amelia. So, ilang years na rin po kayo nag-abroad? 13 years po. 13 years. Pero taga saan po talaga kayo sa Philippines? Pangasinan po. Pangasinan. Saan sa Pangasinan? Sa Bayambang po. Bayambang. Maraming taga Pangasinan. Anong salita doon? Ilocano po saka Panggalatok. Panggalatok, okay. I remember, galit daw yung taga Pangasinan na matawag na Panggalatok. Totoo ba yan? Yes po. Dapat Pangasinense. Yes po. Lagot ka. But anyway, anong pinaka-reason mo kung yung nag-decide kang mag-abroad? Kasi po nalaman ko na nagkaroon ng babae yung asawa ko, Pastor. Pero yung asawa mo is kasama mo that time doon sa Pangasinan or Yes po. so paano nalaman? Kasi po niregaluhan ko siya ng cellphone, Pastor. Tapos sabi niya sa akin na wala po yung cellphone na yon. And then after 1 month, nag-text po sa akin yung kasama kasi SIM card, Pastor. So sinabi niya, nagpakilala yung babae talaga sa akin na babae siya ng asawa ko. So siya pa yung may kapal ng mukha, Yes, pwede kong sabihin gano'n na ako to, ang kabit ng asawa, parang Yes gano'n. po. Ako po yung inaaway niya, Pastor. Ikaw pa yung inaway niya. That time, ang alam ko lang po, Pastor, is umiyak. Hindi ko po alam ipaglaban yung sarili ko. So that time pa lang nadidepress ka na, no? Opo. Pero alam niya ng anak mo. That time, hindi ko po sinabi, Pastor. Lately na lang po, itong malaki na lang po sila nung sinabi ko sa kanila. Pero, syempre, naghiwalay kayo, di ba? Apo. Hindi nila natanong kung bakit kayo naghiwalay, parang gano'n. Hindi po, kasi yung biyanan ko po yung nagpalaki sa kanila. Kasi since then na naghiwalay kayo, parang ikaw na yung umako ng responsibility, so parang ikaw na yung bumuhay, doon na rin yung time na nag-abroad ka. Apo. Saan ka unang nag-abroad? Sa Singapore po. Ilang years ka rin doon? 7 years po. 7 years. Nakailang amo ka doon? Isa lang po. Isa lang, itong 7 years na to. And kamusta doon? Kamusta ang experience? Yung mga amo ko po, Pastor, is mabait. Pero yung nanay po ng amo ko is trinatrato niya ako ng hindi maganda. Pero even though na hindi ka tinatrato ng maganda, tumagal ka pa rin ng 7 Yes years. po, kasi mabait po talaga yung mga amo ko. Very supportive sila. Pag nadidepress ako, andyan po sila palagi. Na lagi nila akong dinadala kahit saan sila pumunta. Even holiday po, Pastor. And then dito sa Hong Kong, ilang years ka na? 6 years na. 6 years. After nun, hindi ka na nag-renew ng kontrata or sila na rin yung may ayaw? Hindi na po, Pastor. Ikaw na yung may Yes, ayaw talaga. Tapos, pag uwi mo ng Philippines, Hong Kong na talaga or nag-stay ka muna sa Philippines? Nag-stay muna ako sa Philippines. How many months rin? 5 months. Sa 5 Cubao, months lang. Pastor, nag-work muna ako doon. Nakapag-work ka pa doon? Opo, nag-work po ako doon. Pero bakit naman Hong Kong yung pinili mo? Kasi po nakita ko po na Pastor, malaki yung sahod dito. Sahod yung mga talaga day off number ko. 1 dito na. Sa Singapore, yung habang nag-work ka, wala ka ring day off that time or Meron po, Pastor. every week naman o hindi? Hindi po. Yung isang Sunday po kinukuha ng amo ko, may isang day off ako, Saturday or Friday. Pero weekly naman. Opo. Hindi naman yung parang once a month lang. So, weekly naman hindi po. Kaya, basically, ang ganda na parang half-half yung experience mo sa Singapore. And dito sa Hong Kong, nakailang amo ka na rin. Pangalawa po, Pastor. Pangalawa to. Yung una is how many years lang? 2 years and 6 months po. Na-terminate ka? Opo. Bakit ka terminate? Kasi po, andi na po siya, Pastor, yung hindi ko po kaya yung trato ng amo ko sa akin. Pero bakit ka naman nag-renew? Kasi po, Pastor, bumait po siya, then biglang nagbago yung, totoo. yung trabaho. So, yung umpisa mo doon, okay na, hindi siya maayos, yung umpisa. Yes po. Tapos, nung patapos na yung kontrata mo, mabait. Opo. And then, nung pumirma ka na, masama ulit. Opo. Parang ganun yung nangyari. So, ikaw yung nag-break ng contract mo. Nung nag-break ka ng contract, naghanap ka, and then ito na yung current na amo mo? Ito na po, ngayon. yes. Ilang years ka na sa kanila ngayon? 3 years and 7 months. Pero ito naman, kamusta naman tong amo na to? Very blessed po, Pastor. Kasi lahat po yung opposite po ng previous employer ko is Sa kanya. nasa kanya po. Paano mo natagpuan yung help center natin? In-invite po ako ng kaibigan ko sa Singapore, Pastor. So, una mong nahanap yung help center natin sa Singapore. Opo. Sa Singapore. Nice. So,
Kasi minsan di alam ng mga tao na akala nilang health center natin dito lang sa Hong Kong. Pero believe me, worldwide tayo. At ito yung kagandahan kasi ang daming OFW sa iba't ibang bansa. Minsan, may mga bansa na hindi na natin kayang basahin yung pangalan ng bansa. Pero believe me, may Pinoy doon. Na I remember when I was in Brazil rin. Imagine mo yun, hindi nag-English doon. Pero when I was there, meron ako na-meet na 12 Filipinas. So kahit saan talaga, nandun yung mga Pinoy. So, una mong attend is sa Singapore. Yes po. And then yung pag-attend mo doon, how was it? Grabe yung iyak ko, Pastor. Doon ko nilabas na doon po ako na-counsel nung asawa ng pastor na hindi ko kailangan magtago sa problema ko, kailangan kong harapin. So, that's the reason why nakilala mo rin yung help center. Apo. So, basically, dito rin pag-transfer mo ng Hong Kong, di na rin mahirap kasi diretso ka na rin Diretso talaga na dito, po di ba? talaga. Diretso na dito na para sa'yo. Ikaw, may experience ka na ng help center natin sa Singapore, may experience ka na ng help center natin sa Philippines, may experience ka na ng help center natin dito sa Hong Kong. Para sa'yo, gaano ka-importante yung help center? Bilang OFW, fine, pero sa Philippines meron rin. So, bilang isang tao, gaano ka-importante yung help center? Napakahalaga po kasi, Pastor, kasi dito ko po natutunan na kung paano i-resolve yung mga inner issues ko, yung mga about sa paano ko itaguyod yung mga anak ko bilang isang single mom. Kasi hindi naman madali talaga Yes maging po, single mahirap. mom. And I believe marami rin nanonood sa atin na single mom. Single mom kasi sumakabilang buhay yung family members, yung partner na yan. Or kayo na ang magpangalan. Sumakabilang bahay. At least, tinataguyod mo pa rin mag-isa. And then, you're thinking like this, paano? Ang bigat na. Mabigat talaga yan kapag sasaluhin mo mag-isa. Pero pag kasama mo yung Diyos, believe me, mapapagtagumpayan mo katulad ng napagtagumpayan niya. Kayo lang po yung inaantay namin. Thank you very much po sa pag-share nyo ng wonderful story na to. I believe maraming mga single mom yung maaabot na hindi ibig sabihin na sabihin natin wala kang partner is hindi mo na kaya. Kung kinaya mo, kakayarin rin nila, pero mahirap kasi kayanin mag-isa. Dapat mas maganda pa rin sa tulong ng Diyos. Diba? Thank you very much. At kayo po, tinatawag namin yung attention ninyo, lahat kayo na, sabihin natin may problem sa family, may problem sa marriage. Kung gusto niyo ng proper advice, nandito kami para tulungan kayo. Kayo na may inner issue, traumas, fears, doubts, negativity sa isip ninyo, let's clean yung duda na yan, yung takot na yan, nandito yung help center para tulungan kayo. Sa next episode, let's discover even more stories ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na ang daming experience pero lahat ng experience nagdulot ng kaayusan, natuto at ngayon gumaganda yung buhay. Walang iba dahil sa tulong ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang help center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa.
Pagpalain po kayo ng Diyos.